Hello, Ibanagans! Kunasika mo. So, kakauwi ko lang. Galing ako sa part-time work ko. Alam nyo naman dito sa Canada, importante na nakakaisip ka ng side hustle na trabaho. Hindi na ako nagre-reklamo dito sa pagtaas-baba pa iba-ibang issue ng cost of living. Kasi ang dami-daming opportunities na pwede mong gawin para sumide hustle. Bakit ka nga naman magpapatalo sa cost of living kung may paraan para kumita ng extra, di ba? Ang ultimate goal natin ay hindi maging empleyado forever. Kaya nga napapansin ko ang dami mga interesado ngayon na maging content creator sa TikTok, sa YouTube at pati sa Facebook Reels. Bakit nga ba? Kasi gusto nilang kumita ng extra na pera. Pero may mga bagay ako na nakakita na parang hindi sustainable at yun yung gusto kong pag-usapan natin sa mga susunod na videos. It's a very poor assumption kasi na when you become a content creator, you instantly create dollars. True enough, may mga tao talaga na sobrang creative, ano? At yung creative mind nila creates contents na talagang hahanap-hanapin mo. They invest a lot of efforts on these contents. Sa editing pa lang ilang oras na yung mga talagang inilalagay nila na effort. Some other content creators spend a lot of time doing research para yung content nila is informative. Hanap talaga yung politics, may makeup, may food, may mga crime stories, at iba't iba pa na talaga naman nakakatuwa at very entertaining. Naman yung showbiz or meron yung mga may bardagulan at nakakagawa lang ng issue ng isa't isa. Pero ang ultimate goal is to really catch the attention of your viewers. If you're watching this video, ang question ko siguro, are you creating contents or are you consuming contents? The next 10 years will be all about creating contents. Kaya ngayon pa lang paghandaan na natin on how to make money sa paggawa ng mga contents na kapaki-pakinabang.